Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na magbalik sa loob ng simbahan ngayong linggo para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Minsan pa hinihiling natin ang Kanyang grasya, ang Kanyang bendisyon, ang Kanyang pagpapala para tayo ay palakasin. Para sa lakas na ating tatanggapin, makayanan nating malampasan anuman ang ating mga trabaho, anuman ang ating mga problema at pagsubok sa buhay. Makakayanan natin ang lahat kung meron tayong pananalig at tuwa sa ating puso. Ano ang nakakapatay ng ating galak at ng ating saya sa ating buhay? Tandaan niyo ito. Pag inihahambing natin ang ating sarili sa iba. Kapag kinukumpara natin ang ating buhay sa iba. O sa madaling sabi, kapag tayo ay naiinggit sa iba. Amen? Kahit na anong gawin natin, dahil sa ating pagkamakasalanang kalagayan at pagkatao, hindi natin maiiwasan, nalilitaw at lalabas at mararamdaman natin ang inggit. Kaya naman, sa banal na misang ito, ating hilingin paminsan sa ating Panginoon. Palakasin tayo, tulungan tayo, gabayan tayo. Patawarin tayo sa mga pagkakataon na kung saan sobra tayong nainggit sa iba. Kaya naman, napasama tayo, kaya naman sumakit ang loob natin, kaya naman tayo ay lumayo sa Diyos. Sa mga pagkakataon ng ating mga kahinaan at kasalanan, hilingin natin ang kapatawaran ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos,
Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat adlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandaang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo yung iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin nagtatanggol. Batid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan.
kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan niyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinanlong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sino man tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko pa rin na kayong lahat na sumusubaybay sa ating banal na misa ay nasa mabuti, masaya at payapang kalagayan. Stay blessed and be a blessing to other people. Amen? Mga kapatid, may 3 C na dapat nating alisin sa ating pag-uugali kung gusto nating maging B ang ating kaluluwa at para maging A ang ating buhay. Ano po ang ibig sabihin ng B na kaluluwa? Blessed. Ano po ang ibig sabihin ng letter A na buhay? Amazing. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ano po ang susi para ang iyong kaluluwa ay blessed? Ano ang magagawa natin para ang buhay natin maging letter A? Amazing. Meron tayong 3 C. Yan ang nagiging problema. Yan ang nagiging balakid. Yan ang ugat. Bakit lumalayo tayo minsan sa Diyos at sa bawat isa? Bakit minsan din nagiging magulo at pangit ang ating buhay? Ano po ang 3 C na ito? I want you to remember this. The first C is coveting. Stop coveting. Ano pong ibig sabihin ng coveting? Pagnanais.
pagnanasa. Nasa 10 utos po yan. At pang-ilang po sa 10 utos, the 10 commandments, yung sinasabi, yung utos sa atin, thou shall not covet your neighbor's goods. Ano po? Pang-ilan po? Patay. Hindi alam. Walang sumasagot. Alam na alam, hindi memorize sa 10 utos. Ha? Guilty? Guilty. Memorize siya naman po. Ito po ha, madaling-madali ito. Dahil yung utos po na wag dapat tayong magnanais o magnanasa sa mga bagay na meron ng ating mga kapatid ay pang-10 utos. Ganun lang po kadali. Yung pinakahuling utos, ano pong sinasabi sa atin ng Panginoon? Na wag mong nanaisin yung meron sa iba. The 10th commandment. Madaling-madali lang po, di ba? Pero ang tanong, bakit masama ang pagnanais sa pag-aari ng meron ang iba? Kasi po paliwanag ni Santiago dito sa kanyang sulat, nagiging violente ang tao kapag naiinggit siya. Envy kills. Ano po ang sabi ni Santiago? Balikan niyo po in the second reading. We hear, you covet but do not possess. You kill and are envious but cannot obtain. You fight and wage wars. Nag-uumpisa ang karahasan, ang kasamaan, ang pananakit sa iba dahil sa pagnanasa mo, dahil sa pagnanais mo. Bakit sa tingin niyo po, itong si Cain, pinatay niya yung kapatid niya, si Abel. Wala naman pong ginagawa si Abel sa kanyang kapatid, sa kanyang kuya, si Cain. Hindi po ba? Sinaktan ba niya si Cain? Bakit po pinatay niya? Kasi ang problema ito, nainggit si Cain dun sa pabor na binigay ng Diyos sa kapatid niya, si Abel. Hindi po matanggap ni Cain na mas benendisyonan niya, mas pinili ni Yahweh yung alay ni Cain. Habang yung kanyang inaalay ay hindi pinansin ng Diyos. Dahil nakita niya na pinagpala ang kanyang kapatid, nainggit siya. At dahil may tinanim siyang inggit sa kanyang puso, namunga ng karahasan, namunga ng masama, namunga ng galit. Di po ba, madalas ganyan din nangyayari sa atin sa pamilya? Aminin. Madalas nakakalimutan din natin. Kapatid mo yan, kadugo mo yan, kamag-anak mo yan, nabubulag ka sa sama ng loob. Bakit? Sa nagumpisa? Sa iyong inggit. Amen? At di po ba, number 1 na toxic trait o ugali nating mga Pilipino yan. Marami sa atin mga inggiterang palaka. Amen? Aminin. Minsan, yung mga iba sa inyo, chinichismis ang iba. Pero pag walang nakatingin, ginagaya ang chinichismis nila. Marami dyan. Pinag-uusapan sa social media. Pero tahimik, fina-follow siya. Binabantayan siya. Marami dyan. Nilalait yung paninda mo. Pero kalaunan, gagayahin din pala ang negosyo mo. Amen? Tandaan niyo po, mga kapatid, kahit na anong gawin natin, may maiinggit at may maiinggit sa iyo. Kahit na sabihin mo, anong kinaiinggit nila sa akin? Wala naman akong pera, napakarami kong utang, maliit lang ang aking bahay. Mga kapatid, yan kasi ang problema sa iyo. Hindi mo nakikita, may blessing ka. Yung taong naiinggit, buti pa siya, nakikita niya yung blessing mo. Hindi naman maiinggit yan kung wala kang blessing sa buhay mo. Meron kasi mga tao, hindi kontento sa buhay. Amen? At merong mga tao na gusto pa nila yung blessing at pagpapala ng iba mapasa kanila. Yan ang dahilan ng inggit nila. Pero tandaan niyo po, mas mabuti na sila ang inggit, hindi ikaw.
Mas mabuti nang silang mainggit basta't ikaw hindi. Amen? Dahil tandaan natin, ang inggit nakakamatay. Ang inggit kasalanan. Ang inggit papatayin ka. Amen? The first C that we have to remove in our life is coveting. Huwag kang mainggit. The second C that we have to avoid in our life is comparing. Huwag mong ihahambing, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Mga kapatid, magkakaiba tayo. Remember that there are 8 billion people in the whole world. Bakit gusto mong makamukha yung taong yun? Kakaiba ka. Special ka. May sarili kang pagpapala at grasya na tinanggap sa Diyos. Huwag mong ihahambing, ikukumpara ang iyong sarili. Huwag mong nanaisin maging kamukha ng iba. Ano po ang turo ni Jesus? Balikan niyo. Sabi niya, sumunod tayo sa Kanya. Ang Diyos lang dapat ang ating ninanais na makamuka, na makaparehas. Kapag tumitingin ka sa iba, diyan nag-uumpisa na maghahambing ka na. Hindi mo maiiwasan na ihambing mong sarili mo sa iba. Pag sa kanila ka nakatutok, pag sa kanila ka nakatingin. Isa lang dapat ang ating palaging tinitignan, ang Diyos. Amen? Balikan niyo po ang kwento sa Ebanghelyo kay San Pedro. Habang nakatingin siya sa ating Panginoon, dun siya nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, ang ating pagsunod, ang ating pagnanais na makamuka si Jesus, diyan lang tayo nakakatanggap ng milagro. Pero walang grasya ang tatanggapin mo kung palaging ang ibang tao ang iyong sinusundan at tinitingnan. Imbis na grasya ang iyong tatanggapin, disgrasya ang iyong mararamdaman. Kung gusto mong ikumpara ang iyong sarili, dalawang tao lang dapat ang palagi nating tingnan at ihambing ang ating sarili. Sino po? Unang-una, ang Diyos. Pangalawa, ang iyong sarili. Only 2 people you should compare yourself every day. Remember this, to the Lord and to yourself yesterday in the past. Dapat araw-araw, tanong po natin ito sa ating sarili. Sabihin mo, tanong mo, nagiging kamukha ko ba ang Diyos? Tanong mo, nagiging mas mabuti ba ako kung sino ako kahapon? Kasi sabi nga po ni San Pablo sa mga tao ng Korinto, examine yourself. Test yourself if you are in the faith every day. Kung hindi natin sinusuri ang ating sarili, diyan po tayo mawawala, diyan po tayo mapapariwara, diyan po tayo mapapasama. So, what should be our test, our question every day? 2 comparisons. Compare yourself to the Lord. Am I becoming like Jesus? But second, compare yourself with who you were yesterday. Ask, am I becoming better today than yesterday? Ang dapat pong concern natin sa buhay ay kung tayo ba ay lumalago sa ating pagkatao. That should be our main concern. Our growth spiritually. If we are growing spiritually every day. And remember this, you will never grow if you keep on comparing yourself with other people. Hindi po kayo susulong, hindi po kayo lalago kung palagi nyo kinukumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Understand, my dear friends, their blessing is not your blessing. Amen? Yung pagpapala ng ibang tao, sa kanila yon. Meron kang sariling pagpapala. Magpasalamat ka muna at manatili ka dyan. Tignan nyo nga po yung manok at yung maya. Ano po sa dalawa na ibon yung mas malaki? Siyempre yung manok, hindi po ba? Pero tanong ko po sa inyo, doon po sa manok at sa maya, sino po sa dalawang ibon na ito ang mas maganda na kumanta? San po dito sa dalawang ibon na ito mas magandang pinakikinggan yung kanilang awit, yung kanilang tinig? Di po ba yung maya? Kung pong yung maya, maliit lang yan. Kung may isip yan,
Nakikita niya yung manok, naiinggit siya. Kinukumpara niya yung sarili niya doon sa manok. Sinabi niya sa sarili niya, buti pa yung manok, ang laki-laki. Buti pa yung manok, ang laki ng kanyang itlog. Ako, ang liit-liit ko. Alam niyo po, kung nakakapag-isip ng gano'n yung Maya, hindi na po siya kakanta. Hindi po ba? Oo. Malaki nga yung manok, pero hindi naman maganda yung kanyang tinig. Di ba nakakasakit, nakakairita po yung tulaok ng manok? Pero yung Maya, maliit man yan, pero pag binuksan niya yung kanyang bibig, ang sarap pakinggan ng kanyang himig, ng kanyang awit. Ganyan kapatid, unawain niyo po. May sarili kang talento, may sarili kang galing, may sarili kang bendisyon na galing sa Diyos. Oo, hindi ka man mayaman, pero talino ka o matatalino yung inyong mga anak. Oo, sabihin mo, hindi perpekto ang iyong mga magulang. Palagi silang nag-aaway, mainitin ang kanilang ulo. Pero marami kang kaibigan na mabubuti. Oo, sabihin mo, maliit ang bahay mo. Mahirap lang kayo. Pero pagpasok mo sa bahay, nagmamahalan naman kayo. Kayong magpapamilya. Oo, sabihin mo, may sakit ka. Nahihirapan ka. Pero nagpasalamat ka na ba? Dahil nabibili mo pa rin ang iyong mga gamot. Dahil nakakakain ka. Dahil may nakakapagbantay sa iyo. Remember, my dear friends, do not compare your life with others. Because comparison is the thief of joy. Namamatay ang ating tuwa at galak pag hinahambing natin at kinukumpara ang ating sarili sa buhay ng ibang tao. Second C, remove this. Stop comparing yourself with other people. Amen? Third and last C, remove competing. Remove competing. Huwag ka makikipagpaligsahan, makikipag-unahan sa iba. Bakit? Dahil ang pakikipagpaligsahan ay para sa mga talunan. Remember this, my dear friends. Competition is for losers. Bakit po pang talunan lang yung pakikipagpaligsahan, pakikipag-unahan sa ibang tao? Pansinin niyo po, pag gusto mong higitan yung iba, ano yung nararamdaman niyo? Di ba? Meron kang galit, meron kang inis, meron kang sakit ng loob, lalong-lalo na pag hindi mo sila naunahan. Pag nakikipagpaligsahan ka sa iba, ano yung nangyayari sa inyong kalooban? Masaya po ba kayo? Payapa po ba kayo? Gusto mo maging mas mayaman ka? Gusto mo mas maging malaki ang bahay mo? Gusto mo mas maging maganda ang iyong sasakyan kaysa sa iba? Nagiging masaya ka ba? Habang pinapagod mo, inuubos mo ang iyong buhay dyan sa iyong pagnanais? Di ba hindi? When you start competing with others, you are really the loser. You do not become a winner because inside of you, you feel that envy, you feel that anger and resentment. Kaya nga po, sabi ni San Pablo, where there is selfish ambition, there is disorder and foul practices. Wala pong nananalo sa buhay na gumagawa ng mali at ng kasalanan. Dahil sa ambisyon mo, hindi malayo na ikaw ay magkakasala, na ikaw ay makakasakit sa iba. Amen? Isang kasalanan po yan na hindi natin napapansin. Balikan niyo po sa ating ebanghelyo. Ang ating Panginoon tutol dito sa away, pinag-uusapan ng kanyang mga apostol. Tinatanong nila, sino ba sa kanila ang pinakadakila? At ano ang sagot ng ating Panginoon? Gusto nyong maging dakila? Kailangan kayong magbaba. Gusto nyong manguna? Kailangan maging huli kayo at maging lingkod ng iba. Remember, always competing with other people will never make you happy. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa sikat na English rugby player. Hanapin niyo po sa Google. Ang pangalan po niya ay si Johnny Wilkinson. Nung pumbata pa lang siya, talagang pangarap na niya na pagdating ng araw, pagtanda niya, makakapaglaro daw po siya ng rugby sa World Championship. Alam niyo po,
24 years old, natupad na po niya yung kanyang pangarap. Nung 24 years old siya, nakapaglaro po siya sa World Championship of Rugby. At ito pong si Johnny, siya po yung sumipa dun sa bola, kaya nanalo sila, kaya nag-champion sila. Pero kinabukasan, alam niyo po nangyari? Champion nga sila, mayaman siya, sikat siya, hindi daw po siya makatayo sa kama. Bakit? Di po ba dapat masaya siya? Pero ang naramdaman nitong champion, na-depress siya. Full of anxiety. Lungkot na lungkot siya. Ang tanong po niya, what's next? Anong susunod dito? Imagine that. Nasa kanya ng lahat. Nasa tuktok na siya. Pero hindi pa rin siya masaya. Tignan niyo po yon. Success and greatness does not equate happiness. Amen? Hindi po kasiguraduhan na pag naunahan mo lahat ng mga tao, ikaw ay parang nasa langit, nasa alapaap. Maybe you would feel that momentarily, but that is not forever. Tingnan nyo nga po, itong si Doc Willie Ong. Pagdasal po natin siya. Alam po natin ang kalagayan niya. Meron po siyang cancer. Pero pinapanood ko po yung kanyang video. Ano po sabi niya? Kahit daw po nangihina siya, kahit po kasakit ang kanyang nararamdaman, pinagpapatuloy po niya yung paggawa ng video. Pinakikinggan ko yung salita niya, kasi mahalaga po ito salita ng isang taong malapit ng mamatay. Yan yung mga pinakamakahulugan na salita. Sinasabi niya, bandang huli, kaya ginagawa niya yung ginagawa niya kasi mahal niya ang mga Pilipino. Kasi mahal niya yung mga tao. Look at that. At the end, what is the most important for us? It is not money. It is not prestige. It is not riches. It is not the medals. It is not the recognition, the accolades. But it is love. Bandang huli, yan yung pinaka-mahalaga. Mga kapatid, tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos dito sa mundo. Hindi para tayo'y makipag-unahan, makipagpaligsahan sa iba. Bakit tayo ginawa ng Diyos? Para mahalin tayo ng Diyos. At para tayo ay magmahal sa iba. Baka po, makalimutan po natin yun. You are alive not to compete, but you are alive so that God can love you, so that you can love other people and you can love God also. Kaya nga po, pag kayo ay nakikipagpaligsahan, ang unang-unang namamatay dyan nawawala. Pagmamahal, pagmamalasakit. Hindi po ba? There should be no competition when you love. Remember, your mission in life is to love. And when you love, there should be no competition. 3 sipo ang kailangan nating isi-section sa ating buhay. Anong ibig sabihin ng C-section? Isesaryan. Pag nagsisesaryan, ibig sabihin, binubuksan ng tiyan, pinuputol, inaalis yung bata. Meron din po tayo dapat isesaryan sa ating buhay, sa iyong pag-uugali. 3 C, huwag niyo pong kalimutan. Number 1, remove your coveting. Huwag ka maiinggit. 2, remove your comparing. Tandaan mo, ikaw ay pinagpala. You are also blessed. Hindi mo kailangan tingnan, ikumpara ang iyong buhay sa ibang tao. And 3, remove your competing. Hindi ka dapat makipagpaligsahan, makipag-unahan sa ibang tao. Ang buhay ay isang paglalakbay. Hindi naman yan karera. Amen? Magdasal po tayo. Mga kapatid, maalis sana natin sa tulong ng Diyos ang 3 C na ito para ang iyong kaluluwa maging B, blessed, at ang iyong buong buhay maging letter A, amazing. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig sa kabaitan ng Diyos at sa mga dumudulog sa Kanya, tayo'y magpakumbabang humarap at ibigay, itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa lahat ng ating pangangailangan at pangangailangan ng ating mga minamahal. Ating sabihin at idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamayanang Katoliko na hinahamak o pinag-uusig, naway maging bukal ng kanilang lakas ang pag-asa sa gantimpalang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng simbahan, naway pahalagahan nila ang kababaang loob at ang diwa ng paglilingkod sa pagtulad kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katekista at lahat ng naglilingkod sa catechetical ministry, naway makita nilang magantimpalaan ng tagumpay ang kanilang mga pagsisikap sa paghubog sa kabataan, alinsunod sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, pagkalooban mo kami ng kababaang loob at paglilingkod, nang kami maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nagdurusa. Ikaw ang nagpakasakit at patuloy na kumakalinga na sa walang hanggan. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Mga kapatid, manalangin kayo parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinapahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit at karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming pinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 3 C. Alisin niyo po sa inyong pag-uugali para maging B. Blessed ang inyong kaluluwa at A. Ang inyong buhay amazing. First C. Stop coveting. Second C. Stop comparing. Third C, stop competing. Yan ang nagiging dahilan. Bakit stress kayo? Yan ang nagiging dahilan. Bakit malungkot kayo? At yan din ang mga nagiging dahilan. Bakit nahihirapang pumasok ang pagpapala ng Diyos sa atin? Balikan nyo ang Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kailangan natin siyang tanggapin kamukha
ng pag-uugali ng isang maliit na bata. Bakit bata ang pinili ng ating Panginoon? Dahil may 30 ugali ang mga bata. Napaka-inosente nila. Hindi po ba? Una, palagi silang masiyahin. Pangalawa, sila po ay palaging nagtitiwala. Di sila nagdududa. At pangatlo, palagi ang kanilang pagmamahal pinaparamdam sa mga nagmamahal sa kanila. So mga kapatid, sa araw na ito, para maging blessed din kayo, para maging amazing ang buhay niyo, i-reset niyo po ang inyong pag-uugali, maging maliit kayong bata. So do something today, just like a little child. Kung meron po kayong apo, makipaglaro kayo sa kanila. Kung meron kayong mga teenager na anak, tanungin nyo anong gusto nilang gawin. Kung mag-isa po kayo, act like a little child. Ano kayang gagawin ng isang maliit na bata? So, think like a child today. Remember, you are a child of God. Hindi ka kailangan mainggit, hindi mo kailangan ihambing ang iyong buhay sa iba, hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa iba. Para saan ang buhay na ito? Ang maglakbay ka at maranasan mo ang ganda at kabutihan ng buhay na ito. Nauunawaan yan ng maliit na bata. Alisin mo muna ang iyong stress. Alisin mo muna ang iyong pag-aalala. So, just like a little child, enjoy today, trust God today, and love everybody today. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.